Gusto ko na sanang umalis at iwan ang lahat. Ngunit nagbigay ng isang magandang plano ang matalik kong kaibigan. Bago ako tuluyang lumayo, gagawa muna ako ng isang malaking eksena sa bahay na ito. 2:00 ng madaling araw. Eksaktong tumunog ang hiyaw ng aking biyanan, tulad ng isang alarm clock. Aray! Ang sakit ng dibdib ko. Diyos ko, parang mamamatay na ako. Ang boses ay nagmula sa kabilang kwarto. Parang isang mapurol na kutsilyo na unti-unting sumasaksak sa aking sentido. Idinilat ko ang aking mga mata. Bakante ang tabi ko sa kama. Nandoon na ang asawa kong si Arnel. Pampitong gabi na itong sunod-sunod. Inalis ko ang aking kumot at lumakad ng nakayapak sa sahig. Ang lamig ay umakyat mula sa aking talampakan hanggang sa aking likod. Pagdating ko sa pinto ng kwarto ng aking biyanan na si Nanay Teresa, nakita ko siyang nakasandal sa headboard ng kama. Ang isang kamay niya ay nakahawak sa kanyang dibdib, habang ang isa naman ay mahigpit na nakasara sa pulso ng aking asawa. Sa ibabaw ng bedside table, maayos na nakahilera ang kanyang mga gamit sa puso, ang digital na BP monitor, at isang baso ng maligamgam na tubig. Mukhang isang entablado na maingat na inihanda para sa isang palabas. Nay, saan po ang masakit? Lumapit ako, walang emosyon ang aking boses. Bahagyang idinilat ng aking biyanan ang kanyang mga pilikmata. Tinignan ako ng mabilis, bago isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Arnel. Anak, parang hindi ko na kaya. Parang mamatay na si nanay. Lumingon sa aking direksyon si Arnel. Namumula ang mga mata. Ano pang tinatayo-tayo mo diyan? Kunin mo ang BP monitor. Ang monitor ay nasa ibabaw lang ng bedside table, hindi man lang lalampas sa abot ng kamay niya. Hindi ako nagsalita. Kinuha ko ito at iniabot sa kanya. Nagmamadali niyang ikinabit ang cuff sa braso ng kanyang ina. Pinindot ang start button at nagsimulang gumalaw ang mga numero sa screen. Systolic 121, diastolic 79. Heart rate 72. Normal na normal. Tinitigan ng aking asawa ang screen ng 3 segundo bago muling lumingon sa kanyang ina. Nay, normal naman po ang BP niyo. Walang problema. Biglang tinabig ng aking biyanan ang kanyang kamay. Biglang lumakas ang kanyang boses. Sinasabi mo bang, nagkukunwari lang ako? Pinalaki kita sa hirap. Tapos ngayong may asawa ka na? Iisipin mo nang nagdadahilan lang ako? Hindi naman po sa ganoon, Nay. Kahit mamatay sa sakit ang matandang buto kong ito, walang nagmamalasakit sa akin. Hinampas niya ang kanyang dibdib gamit ang kanyang kamao. Paulit-ulit. Ang tunog ay bumaon sa aking puso. Kanor, bakit ka ba naunang umalis? Iniwan mo akong mag-isa para tiisin ang ganitong trato. Nakatayo ako sa gilid ng kama. Pinapanood ang kanyang mga luha at ang paghampas niya sa kanyang dibdib. Totoong-totoo ang kanyang iyak, totoo ang kanyang mga luha, at totoo rin ang lungkot sa kanyang boses. Ngunit may napansin akong isang detalye. Tuwing humahagulgol siya, bahagya niyang ididilat ang kanyang mata. Isang maliit na guwang para sulyapan ako. Mabilis iyon, sobrang bilis, na kung hindi ko ito pinapanood gabi-gabi sa loob ng 7 araw, hindi ko ito mapapansin. Sa sulyap na iyon, walang sakit. Mayroon lang mapanghusgang tingin. Tinitigan niya kung may reaksyon ako. Tinataya kung naging epektibo ba ang kanyang dula. Parang sinusuri niya kung naging maganda ang kanyang pagganap. Tumalikod ako at lumabas ng kwarto. Sa likod ko, mas lalong lumakas ang kanyang iyak, kasabay ng paulit-ulit na pag-amo ni Arnel. Nay, tumigil na po kayo sa pag-iyak. Bukas ang ilaw sa sala. Ang 4 na taong gulang kong anak na si Dahlia ay nakatayo sa pinto habang kinukuskos ang kanyang mga mata. Yakap-yakap ang kanyang stuffed rabbit. Mama, may sakit po ba ulit si Lola? Lumuhod ako at niyakap siya sa aking dibdib. Mali ang pagkakabutones ng kanyang pantulog, kaya nakalitaw ang maliit niyang balikat. Inayos ko ang butones niya. Wala yon, anak. Masama lang ang pakiramdam ni Lola. Sinasamahan lang siya ni Papa. Kaya po ba ni Mama nasamahan akong matulog? Natigilan ako. Ang mga salitang iyon ay bumaon sa aking puso, mapait at masakit. Sa nakalipas na 7 gabi, tuwing 12:00 ng hating gabi, walang mintis ang kanyang atake. Noong isang araw, masakit daw ang ulo. Kahapon, hindi makahinga. Ngayon naman, masakit ang dibdib. Tuwing sumasakit, kailangan siyang bantayan ni Arnel sa tabi ng kama ng 2 hanggang 3 oras. Minsan ko nang iminungkahi na dalhin siya sa ospital para sa isang kabuuang pagsusuri. Pero binasag ng aking biyanan ang baso noon.
Sinabing isinusumpa ko raw siyang mamatay. Pabulong na sinabi sa aking ni Arnel. Pagpasensyahan mo na, Lina. Matanda na si nanay. Natatakot lang siyang maiwan. Hindi ako sumagot noon. Pero ngayong gabi, nang sabihin ni Dahlia ang samahan mo akong matulog, Mama, may isang kwerdas sa utak ko ang biglang naputol matapos ang 7 araw na pagbabanat. Hindi galit, kundi isang napakalamig na pakiramdam ang umakyat mula sa aking talampakan, dumaan sa aking likod, hanggang sa makarating sa likod ng aking ulo. Kinaumagahan, tinawagan ko ang matalik kong kaibigan na si Monica. Isa siyang abogada na dalubhasa sa mga usaping pampamilya. Nagkita kami sa isang tahimik na cafe sa Makati. Nakinig siya sa akin nang hindi ako pinuputol sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos kong magsalita, dahan-dahan niyang hinalo ang kanyang kape gamit ang maliit na kutsara, tumingin sa akin, at nagtanong, gusto mo na bang makipaghiwalay? Nang sabihin ko ang salitang annulment, matagal na nanatili ang aking kamay sa gilid ng tasa bago ko ito binitawan, nanlalamig ang aking mga daliri. Pero 4 na taong gulang pa lang si Dahlia, ibinaba ni Monica ang kanyang kutsara at sumandal ng bahagya sa akin. Lina, mag-isip kang mabuti. Kung aalis ka ngayon nang wala kang ginagawa, habang buhay nilang iisipin na ikaw ang may kasalanan at ikaw ang sumuko. Hindi papanig sa iyo si Arnel at ikakalat ng biyanan mo sa lahat na masama kang asawa at walang galang na minugang. Pati si Dahlia ay maapektuhan paglaki niya. Kapag narinig niya ang mga kuwentong yan, anong gagawin ko? Gagawa tayo ng malaking eksena. Tinitigan ko siya. Ang mga mata ni Monica ay nagniningning ang uri ng ningning ng taong may malinaw at matatag na plano. Wala kang ginawang masama. Ang biyanan mo ang lumampas sa linya. Pero kung aalis ka lang ng basta-basta ngayon, wala kang mapapala. Kailangan mong ipakita sa kanila na hindi ka madaling tapakan. Ipakita mo kay Arnel na kaya mo ring sumira ng lamesa. Huminto siya sandali, at bawat salita ay binigkas niya ng may diin. Kung mananalo ka, makakapagtatag ka ng bagong patakaran sa bahay na iyon. Kung matatalo ka naman, lalabas ka pa ring malaya. Matagal akong naupo sa cafe na iyon pagkaalis ni Monica. Umorder ako ng isa pang kape at inubos ko ito ng mag-isa habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay tumatama sa ibabaw ng lamesa. Ang aking mga daliri ay walang kamalay-malay na tinatap ang tasa paulit-ulit, eksaktong kapareho ng ritmo ng paghampas ng aking biyanan sa kanyang dibdib kagabi. Pagkatapos ay huminto ako. Tiningnan ko ang aking mga daliri, tiningnan ang mga alikabok na lumulutang sa sikat ng araw, at nagsimulang isa-isang ayusin ang mga detalye sa aking isipan. Ang mga tala sa nakalipas na 7 araw ay nasa aking telepono. Ang eksaktong oras ng kanyang atake, hanggang sa huling minuto, ang paglalarawan ng kanyang mga sintomas, ang mga gamot na ginamit, ang presyon ng dugo, ang heart rate, at ang security camera sa sala. 2 buwan na ang nakakaraan nang magkalagnat si Dahlia. Natatakot ako na baka sipain niya ang kumot sa gabi habang tulog, kaya naglagay ako ng maliit na kamera sa sala na nakatutok sa hallway. Ang kamera na iyon ay nakatutok din sa pinto ng kwarto ng aking biyanan. Bagamat hindi nito nakikita ang loob ng kwarto, nakukuha naman nito ang paglabas-pasok namin ni Arnel gabi-gabi, ang oras kung kailan kami nagigising dahil sa ingay, at ang dalas ng pagpasok sa kwarto niya na may kasamang audio. Pagkatapos kong install, nakalimutan ko ng patayin at hindi ko rin sinabi sa kanya. At ang kanyang medical record, 3 buwan na ang nakakaraan, nang dalhin ko siya sa isang buong physical examination sa isang kilalang ospital. Itinabi ko ang lahat ng mga resulta. Walang problema sa puso. Medyo mataas lang ang BP pero hindi malala. At normal din ang kolesterol. Ang ulat ng doktor ay nakasave sa aking gallery. Noong una, balak ko lang itong gamiting gabay para sa kanyang dieta. Pero hindi niya ito pinansin. Ang lahat ng maliliit na detalyeng ito ay nasa aking telepono. Binuksan ko ang aking notes at isa-isang tinignan. 7 araw. 4 na binabeses na paglabas-pasok sa kwarto ng aking biyanan. 21 na gamot. 7 baso ng maligamgam na tubig. 20 hating gabi na pag-iyak. 0 aktwal na emergency. Iniharap ko ang aking telepono pababa sa lamesa. Kinagabihan, kinausap ko si Arnel. Gusto ko sanang may pag-usapan tayo. Tinitigan niya ang kanyang telepono. Hindi man lang tumingala. Ano yon? Ang kalagayan ni nanay. Paano kung isang araw ay totoo na ang atake niya? Dahil sa araw-araw nating pagkapagod at pagkasanay sa ingay, baka hindi natin mapansin at maging huli ang lahat.
Tumingala siya, nakakunot ang noo. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, kailangan nating gumawa ng paraan. Dalhin natin siya ulit sa ospital para sa 24-hour Holter monitor. Dynamic ECG. Kung may problema talaga, ipagamot natin. Pero kung wala naman, anong kung wala? Ibinaba ni Arnel ang kanyang telepono. Nag-iba ang tono ng kanyang boses. Sinasabi mo bang nagkukunwari lang ang nanay ko? Hindi ko sinagot ang tanong niya. Nanay ko siya. Tumayo siya, lumakas ang kanyang boses ng kalahating tono. Paano ko sasabihin sa kanya na, Nay, pinagdududahan ka namin na nagkukunwari ka lang, kaya magpa-check up ka ulit? Kaya ko bang sabihin yan? Tinitigan ko siya. Namumula ang kanyang mukha, at ang mga ugat sa kanyang leeg ay nanginginig. Ganyan siya palagi kapag nagagalit. Lina, pwede bang huwag mo nang palakihin ang bagay na ito? Matanda na siya. Natatakot lang siya, at gusto niya lang nasamahan ko siya. Kailangan ba talagang umabot sa ganito? Kailangan ba talaga? Nang marinig ko ang mga salitang iyon, ibinuka ko ang aking bibig, gustong sabihin ang lahat ng hirap sa nakalipas na 7 araw, ang gabi-gabing paggising, ang takot ni Dahlia na matulog mag-isa, ang pangingitim ng ilalim ng aking mga mata tuwing papasok sa trabaho habang nakasandal sa hawakan ng MRT. Gusto kong sabihin na nang mapaso ang aking kamay habang nagluluto ng sabaw para sa kanya, ni hindi man lang niya ako tiningnan. Gusto kong sabihin na sa 4 na taon ng aming kasal, hindi niya kailanman tinawag ang pangalan ko. Tinatawag niya lang akong, Hoy o direktang kakausapin si Arnel nang sabihin mo sa asawa mo na gawin ito. Pero wala akong sinabi. Dahil lumingon na muli si Arnel sa kanyang telepono, patuloy sa pag-scroll ng mga video. Ang tunog ng kanyang pag-scroll ay parang may nababasag na bagay sa hangin. Nakatayo ako sa gitna ng sala. Ang aking mga kamay ay nakalaylay sa aking tabi. Tinignan ko ang aking kanang kamay ang paltos sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo dahil sa mainit na kaldero ay pumutok na kaninang umaga, nag-iwan ng kulay rosas na bagong balat. Nariyan pa rin ito, hindi na masakit pero ang marka ay nananatili, parang isang paalala. Ikinuyom ko ang aking kamao, bago ito muling binitawan. Sa sandaling iyon, ang malamig na pakiramdam sa aking puso ay naging ibang bagay. Hindi galit, hindi lungkot, kundi isang desisyon. Bumalik ako sa kwarto, isinara ang pinto, at nagpadala ng mensahe kay Monica. Tama ka, gagawa tayo ng malaking eksena. Tumawag si Monica noong hapon upang itanong ang aking desisyon. Lina? Nakapagpasya ka na ba? Oo, pero kailangan ko munang maghanda ng maigi. Narinig ko ang pagbukas ng takip ng kanyang panulat sa kabilang linya. Sabihin mo sa akin ang buong detalye ng sitwasyon sa inyong bahay. Mula sa simula, humawak ako sa aking telepono habang lumalakad patungo sa balkonahe. Sa ibaba, ang mga dahon ng puno ng akasya ay nagsisimulang malaglag sa basang kalsada pagkatapos ng ulan, parang mga tagpi sa semento. Nagkakilala kami ni Arnel. Sa pamamagitan ng isang blind date, panimula ko. Sa sumunod na 15 minuto, ibinuhos ko ang lahat ng bigat na kinimkim ko sa loob ng 4 na taon. Nang magkakilala kami, 29 na ako habang 31 naman si Arnel. Sabi ng kamag-anak na nagpakilala sa amin, galing siya sa isang solong pamilya maagang namatay ang kanyang ama at ang kanyang ina ang nagpalaki sa kanya ng mag-isa. Noong una, inisip ko na ang isang lalaking pinalaki ng isang solong ina ay matututong magmalasakit sa iba. Noong unang beses akong bumisita sa bahay nila, naglabas ang aking biyanan ng isang plato ng hiniwang mansanas at inilagay ito sa mesa. Inilapit niya ang plato kay Arnel bago ako tinignan. Lina, tama? Anong trabaho mo? Accountant po sa isang medical device company. Accountant. Tumango siya, kumuha ng isang hiwa ng mansanas at iniabot kay Arnel bago kumuha ng para sa kanyang sarili. Ang plato ay hindi kailanman inilapit sa akin. Nakaupo ako sa sofa, magkadikit ang aking mga tuhod, at hindi ko man lang hinawakan ang mansanas na iyon mula simula hanggang dulo. Narinig ko ang boses ni Monica sa kabilang linya. Ibig sabihin, simulat sa pool pa lang ay hindi ka na niya gusto? Hindi talaga. Sinabi sa akin ni Arnel, kalaunan na ayaw ng nanay niya sa akin dahil galing din ako sa isang solong pamilya, na ang aking ina ay isang simpleng retiradong empleyado ng botika at mas mababa ang sahod ko kumpara kay Arnel. Nagwala raw siya sa bahay ng 2 araw. Sinabing, kung pakakasalan ako ni Arnel, magdadala lang ako ng pabigat sa buhay nila.
Ang pagbabago ay nangyari noong mabuntis ako. Nang malaman naming babae ang bata, tinawagan siya ni Arnel. Matagal siyang natahimik sa kabilang linya hanggang sa akala ni Arnel ay naputol ang signal. Saka lang niya sinabi, "Kung babae, di babae. Mas mabuti na yan kaysa sa wala." Nang ibalita sa akin ni Arnel ang mga salitang iyon, puno ng kaluwagan ang kanyang boses, na parang ang pagpayag ng kanyang ina ay isang napakalaking biyaya. Hindi ako sumagot noon, pero ang mga salitang iyon ay parang isang maliit na tinik na bumaon sa aking pandinig hanggang ngayon. Nang magpakasal kami, lumipat ang aking biyanan sa aming bahay para daw tulungan kaming mag-alaga ng bata. Noong kapapanganak ko pa lang, lumuwas ang aking ina mula sa probinsya para alagaan ako. Nagdala siya ng 4 na native na manok, isang basket ng mga sariwang itlog, at 2 garapon ng homemade na tsaa. Tinanggap iyon ng aking biyanan nang may pilit na pasasalamat bago itinago sa pinakadulong bahagi ng kabinet sa kusina. Kinaumagahan, naamoy ko ang mabangong tinolang manok. Nagdala si Arnel ng isang mangkok sa kwarto, malapot ang sabaw at malambot ang karne na may kasamang malunggay at luya. Uminom ako ng sabaw, sapat lang ang alat. Si nanay ba ang nagluto? Tumango si Arnel. Nakaramdam ako ng init sa aking puso. Sa pag-aakalang tinanggap na niya ako sa wakas. Kalaunan ko lang nalaman na ang tinolang iyon ay gawa sa native na manok na dala ng aking ina. Pero sa hapagkainan, sinabi ng aking biyanan sa harap ng aking ina, "Hindi masarap ang manok na ito. Masyadong matigas ang karne. Huwag ka nang bibili nito sa susunod." Nakaupo ang aking ina sa tapat niya noon, natigilan sa pagsubo, bago yumuko at tahimik na kumain ng kanin. Bumaon ang aking mga kuko sa aking palad. Iyon ang unang beses na umiyak ako matapos kong manganak. Natahimik si Monica sa kabilang linya ng ilang segundo, bago nagtanong, "Nandoon ba si Arnel?" Anong naging reaksyon niya? Tinitigan ko ang malayong flyover ng MRT, kung saan ang mga sasakyan ay gumagapang na parang mga kumikinang na uod. Kumuha siya ng isang hita ng manok, inilagay sa mangkok ng kanyang ina, at sinabing, "Nay, salamat po sa pagluluto." Tanging tunog na lang ng hininga ni Monica ang narinig ko sa telepono. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabi niya, "Lina, baka hindi magandang pakinggan ang sasabihin ko, pero ang biyanan mo ay hindi lang basta mapanghusga. Itinuturing kanyang kaaway. Sa kanyang isip, isa kang mananakop na umagaw sa kanyang anak. Hindi kanya tatanggapin kahit gaano ka pakabuti kay Arnel. Mas lalo kang nagpapakasipag bilang asawa. Mas lalo niyang iisipin na nakikipagkumpetensya ka sa kanya. Naintindihan mo ba?" Naintindihan ko. Kaya ang pagdadahilan niya ng sakit sa hating gabi ay hindi para pahirapan ako, kundi para patunayan ang kanyang kontrol. Gusto niyang makita kung sino ang pipiliin ni Arnel sa pagitan nating dalawa. Gabi-gabi, gumagawa siya ng isang eksperimento. Ang aking mga daliri sa hawak kong telepono ay unti-unting namumuti. Ang salitang eksperimento ay napakatumpak at palagi siyang nagtatagumpay. Palaging pumupunta si Arnel sa kanya. Sabi ko, kaya hindi siya titigil. Kaya nga, sabi ni Monica, ang kailangan nating gawin ay hindi ang patigilin siya, kundi ang ipakita ang resulta ng kanyang eksperimento sa harap mismo ni Arnel. Paano? Mayroon ka bang gamit para i-record ito? Yung camera sa sala na inilagay ko noong magkalagnat si Dahlia. Nakatutok iyon sa hallway. Ang kwarto ng biyanan ko ay nasa dulo ng hallway. Nakukuha ng camera ang bawat pagpasok at paglabas ng sino man sa kwarto niya at may audio recording din ito. Pagkatapos kong install, nakalimutan ko nang patayin at hindi ko rin sinabi sa kanya. Biglang lumakas ang boses ni Monica. Hindi niya alam? Hindi. Sobrang liit ng camera na iyon, nakakabit sa curtain rod at hindi talaga mapapansin. Lina, alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? Bumilis ang pananalita ni Monica. Ang bawat hating gabi na pag-iyak, bawat pagpasok at paglabas, ang mga numero sa BP monitor, at ang reaksyon ng asawa mo, lahat ng iyon ay nakarecord doon. Iyan ang alas mo, pero hindi sapat ang kamera lang. Kailangan mo pa ng patunay ng kanyang kalusugan mula sa doktor. Meron ako, sabi ko. Yung physical exam, 3 buwan na ang nakakaraan. Lahat ng resulta ang ECG, blood test, normal lahat. Huminga ng malalim si Monica. Ang medical report at ang recording, kapag pinagsama mo ang dalawang ito, kailangan mo pa ng mas direktang ebidensya ng kanyang motibo. Halimbawa, kung may pinagsabihan siya ng katotohanan,
Mayroon ba siyang malapit na kaibigan sa labas? Naalala ko ang isang tao. May matandang kapitbahay si Nanay Teresa, si Aling Susan. Nakatira siya sa katabing subdivision. Madalas silang magkasamang mamalengke at magzumba sa barangay court. Tuwing kausap niya si Arnel, palagi siyang nagrereklamo. Pero kapag kasama niya si Aling Susan, napakalakas ng kanyang boses at tawa. Isang beses na nakasalubong ko si Aling Susan sa tapat ng gate, kakaiba ang tingin niya sa akin, parang may alam siyang hindi ko alam. Natawa ng bahagya si Monica. Diyan tayo magsisimula. Kinaumagahan, nag-file ako ng kalahating araw na leave sa trabaho nang hindi sinasabi kay Arnel o sa aking biyanan. Sumakay ako ng taxi papunta sa tapat ng subdivision ni Aling Susan. Naupo ako sa isang convenience store sa tapat nito. May hawak na tasang kape. Hindi ko alam kung kailan lalabas si Aling Susan, pero handa akong maghintay. Bilang isang accountant sa loob ng 8 taon, ang paghihintay ang pinakapangunahin kong kakayahan. 3:00 ng hapon, nakita ko si Aling Susan na lumabas ng gate. May dalang eco bag na mukhang may lamang mga tissue paper mula sa promo sa supermarket. Itinapon ko ang aking kape sa basurahan at lumapit sa kanya. Aling Susan! Natigilan siya. Lumingon. At nag-iba ang kanyang ekspresyon, gulat na may kasamang pag-iwas. Bahagya siyang ngumiti, pero hindi umabot sa kanyang mga mata. Oh, Lina! Anong ginagawa mo rito? Napadaan lang po ako. Naalala ko pong dito kayo nakatira kaya naisipan kong dumaan. Lumapit ako ng may magalang na distansya. Nagmamalengke po kayo? Oo. May buy one take one na tissue sa supermarket. Iniangat niya ang kanyang eco bag na parang nagpapatunay na hindi siya nagsisinungaling. Pagkatapos ay tumingin siya sa likod ko. Mag-isa ka lang? Nasaan ang biyanan mo? Nasa bahay po. Nagpapahinga. Tumango si Aling Susan. Gumalaw ang kanyang mga labi na parang may gustong sabihin, pero pinili niyang huwag na lang ituloy. Aling Susan, pwede po ba tayong uminom ng tsaa sa malapit? May gusto lang po akong itanong. Umiwas muli ang kanyang tingin. Tumingin siya sa kanyang eco bag, pagkatapos sa kalsada. Kailangan ko na kasing ihatid itong mga tissue. 10 minuto lang po, sabi ko sa mahinahong tono, pero hindi ako umalis. Tinitigan niya ako, at sa pagkakataong iyon, alam na niyang hindi ako napadaan lang. Kinagat niya ang kanyang labi, inilipat ang eco bag sa kabilang kamay, at sumang-ayon. Sige, 10 minuto lang. Pumasok kami sa isang maliit na tea house sa tabi ng silangang gate ng subdivision. Walang masyadong tao dahil hapon na. Pumili ako ng lamesa sa sulok. Pagkaalis ng waiter matapos maihatid ang tsaa, naging tahimik ang paligid. Aling Susan, may gusto lang po akong itanong tungkol sa biyanan ko. Bahagyang nanginig ang balikat ni Aling Susan. Ano yon? Tuwing 12:00 ng hating gabi, sumasakit daw ang pakiramdam niya. Alam niyo po ba ito? Bahagyang gumalaw ang kanyang mga pilik mata. Ang biyanan mo kasi. Matanda na. Normal lang naman. Na sumasakit ang katawan sa gabi. Kumuha siya ng tsaa at uminom. Napakabagal ng kanyang pagkilos na parang nagpapatagal ng oras. Inilagay ko ang aking telepono sa ibabaw ng lamesa. Nakaharap sa ibaba. Aling Susan, nakarecord sa akin ang nakalipas na 7 araw. Eksaktong 12:00 ng hating gabi nagsisimula ang kanyang atake at natatapos ng 2:00 ng madaling araw. Iba-iba ang sintomas gabi-gabi, pero normal ang kanyang presyon ng dugo tuwing sinusukat. May physical exam din siya, 3 buwan na ang nakakaraan. At normal ang lahat. Natigilan si Aling Susan na may hawak na tasa. Hindi siya tumingin sa aking mga mata, kundi sa lumulutang na dahon ng tsaa sa kanyang baso. Pagkatapos ng halos 10 segundong katahimikan, ibinaba niya ang tasa at ibinaba ang kanyang boses. Lina, ang biyanan mo kasi. Natatakot lang siya. Maagang namatay si Kanor at mag-isa niyang pinalaki si Arnel sa hirap. Ngayong may asawa na ang anak niya, natatakot siyang maiwan? Dugtong ko. Bumaba ang balikat ni Aling Susan na parang nakahinga ng malalim pagkatapos ng matagal na pagpigil sa kanyang hininga. Aling Susan, may sinabi po ba siya sa inyo? Gumalaw ang mga daliri ni Aling Susan sa gilid ng tasa. Noong 1 buwan, habang gumagawa kami ng empanada sa bahay ko, may nabanggit siya na hindi ko pinansin noong una. Pero noong maisip ko, huminto siya muli. Hindi ko siya binuwisit. Nilagyan ko muli ng tsaa ang kanyang baso. Salamat, sabi niya bago humawak muli sa tasa. Sabi niya sa akin, Susan, bilib din ako sa tiyaga ng minugang ko. Kahit anong pagpapahirap ang gawin ko sa bahay, hindi siya kumikibo.
At ang anak ko, palaging sa akin pa rin papanig. Natigilan ang tibok ng aking puso. Pagkatapos sabihin iyon ni Aling Susan, tumingin siya sa akin nang may komplikadong emosyon sa kanyang mga mata, hindi konsensya, kundi dahil babae rin siya at may menugang din, kaya hindi niya alam kung kanino papanig. Ano pa pong sinabi niya? Kinagat ni Aling Susan ang kanyang labi. Sabi niya pa, basta't may masakit sa akin araw-araw, hindi ako maiiwan ng aking anak. Kahit gaano pa magtiis ang asawa niya, walang silbi. Ang anak ko ay mananatiling anak ko habang buhay. Bawat salita ay parang bato na ibinato sa tahimik na tsaa. Ikinuyom ko ang aking kamay sa ilalim ng lamesa. Bumaon ang mga kuko sa aking balat pero hindi ko naramdaman ang sakit. Aling Susan, salamat po. Lina, wag mo na lang sanang dibdibin. Medyo nag-aalalang sabi ni Aling Susan. Matanda lang talaga siya at maraming sinasabi. Mag-isa niyang pinalaki si Arnel. Marami rin siyang pinagdaan ng hirap noong bata pa siya. Pagpasensyahan mo na. Alam ko pong hindi naging madali ang buhay niya. Seryosong sabi ko. Namatay ang kanyang asawa noong 30 taong gulang pa lang siya. Nagtrabaho siya sa patahian ng 17 taon, napaso at nasugatan ang mga daliri sa makina. Pinatapos niya si Arnel sa kolehiyo nang hindi bumibili ng bagong damit para sa sarili niya. Alam ko po ang lahat ng iyon, kaya nga sa loob ng 4 na taon, kahit anong masamang pakikitungo ang gawin niya sa akin, hindi ko siya pinapatulan. Noong palayasin niya ang aking ina noong kapapanganak ko pa lang, umiyak lang ako sa kwarto magdamag, pero kinaumagahan ay gumising pa rin ako ng maaga para paglutuan siya ng almusal. Pero hindi ibig sabihin niyon ay may karapatan siyang ituring akong kaaway. Napaatras ng bahagya ang mga daliri ni Aling Susan sa ibabaw ng lamesa. Lina, ngayong, alam mo na ang lahat. Anong balak mong gawin? Uminom ako ng tsaa. Aling Susan, isipin niyo na lang po na hindi niyo ito sinabi sa aking asawa. Hindi ko sasabihin kay Arnel na galing sa inyo ang impormasyong ito. Tumango siya ng may kaluwagan. Gusto ko lang na sabihin niya mismo ang mga salitang iyon sa harap ng kanyang anak. Ibinaba ko ang tasa sa lamesa nang may malakas na tunog. Pagkalabas ko ng tea house, gabi na. Sumakay ako ng taxi papunta sa lumang apartment ng aking ina sa Tondo. Nang tumingin ako sa ikatlong palapag, bukas ang ilaw sa bintana. Nakita ko ang anino ng aking ina na nag-aayos ng mga pinagkainan sa kusina. Eksaktong 7:00 ng gabi, katatapos lang niyang maghapunan. Pagkatapos ay manonood na siya ng balita sa telebisyon. Ito ang kanyang nakasanayang gawi sa nakalipas na 15 taon nang walang pagbabago. Umakyat ako sa hagdan at kumatok. Nang buksan niya ang pinto, natigilan siya nang makita ako. Tumingin siya sa likod ko. Lina, bakit gabi na ay naparito ka? Nasaan si Dahlia? Nasa bahay po kasama si Arnel. Pumasok ako at isinuot ang lumang tsinelas na kulay rosas na ginagamit ko pa noong kolehiyo. Hindi niya ito itinapon kahit pudpud na ang swelas. Pumasok siya sa kusina para ipagtimpla ako ng mainit na tsaa na may asukal dahil alam niyang mahilig ako roon. Naupo siya sa tabi ko, tinitigan ako ng may pag-aalala. Anong problema? May nangyari ba? Ganyan ang aking inaboses na mahina pero puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga kamay na may mga magagaspang na daliri dahil sa matagal na pagtatrabaho sa botika ng ospital. Mag-isa niya akong pinalaki mula nang mamatay ang aking ama. At hindi na siya muling nag-asawa dahil natatakot siyang baka saktan o tratuhin ako ng masama ng magiging stepfather ko. Nay, naalala niyo pa po ba noong kapapanganak ko pa lang kay Dahlia? Tanong ko habang nakatitig sa tasa. Natahimik siya sandali. Bakit mo naman naitanong yan? Gusto ko lang pong malaman. Bakit hindi niyo sinabi sa akin noon na itinuturing kayo ng biyanan ko na parang basura? Iniiwas ng aking ina ang kanyang tingin sa akin. Sasabihin ko pa ba? Bago pa lang kayong may anak ni Arnel. Kung magrereklamo ako, ikaw lang ang maiipit sa gitna at mas lalong mahihirapan. Kapatid niyo po ang nagtiis, Nay. Kaya hinayaan niyo na lang? Hindi siya sumagot. Pero nakita kong ikinuyom niya ang kanyang kamay. Bago muling binitawan isang galaw, na eksaktong ginagawa ko rin kapag kinakabahan ako. Noon ko nalinawan na, ang aking ugali ng pagtitiis ay natutunan ko pala sa kanya. Mula nang mamatay si Papa, naging paraan na ng aking ina ang pagtitiis para mabuhay. Sa trabaho man o sa mga kamag-anak, palagi siyang nagtitiis. Ang kaisipan niya, anong silbi ng pakikipag-away? Wala namang mababago, kaya mas mabuting mag-ipon na lang ng lakas. Inisip ko noon na iba ako sa kanya. Pero sa 4 na taon ng aking kasal,
Bawat hakbang ko ay tila sumusunod sa kanyang mga yapak. Nay, sabi ko, may gagawin ako. Tumingin siya sa akin. Ano yon? Gusto kong aminin ng aking biyanan sa harap mismo ni Arnel na nagkukunwari lang siyang may sakit gabi-gabi. Nanlaki ang mga mata ng aking ina. Lina, Nay, makinig po kayo. Inilabas ko ang aking telepono at ipinakita sa kanya ang aking mga notes sa nakalipas na 7 araw. Nang basahin niya ang mga tala, unti-unting namula ang kanyang mga mata at nang makarating siya sa ika-7 araw, nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Paano niya nagawang hindi niya na ituloy ang kanyang sasabihin? Hinawakan ko ang kanyang magaspang na kamay. Nay, alam kong natatakot kayo na baka magkagulo ang pamilya ko kung gagawa ako ng gulo. Pero kung hindi ko ito gagawin ngayon, hindi siya titigil at hindi kailanman magigising si Arnel sa katotohanan. Ganito kami mamumuhay habang buhay. At lalaki si Dahlia sa ganitong uri ng pamilya. Ayokong matuto si Dahlia sa akin. Ayokong isipin niya paglaki niya na normal lang ang magtiis kapag tinatapakan ka ng ibang tao. Nang sabihin ko ang mga salitang iyon, napatunayan ko sa aking sarili na ito pala ang pinakamalalim kong takot sa nakalipas na 4 na taon. Tinitigan ako ng aking ina ng matagal bago niya hinawakan ang aking kamay ng napakahigpit. Noong bata ka pa? Noong may umagaw ng pambura mo? At umiiyak ka sa bahay? Sinabi ko sa iyong magtiis ka na lang. Medyo paos ang kanyang boses, pero malinaw ang bawat salita. Sa nakalipas na mga taon, palagi kong iniisip kung mali ba ang itinuro ko sa iyo. Lina, kung ano man ang nais mong gawin, gawin mo. Hindi kita pipigilan. Iniyuko ko ang aking ulo sa ibabaw ng kanyang kamay. Naamoy ko pa rin ang banayad na amoy ng sabon sa kanyang balat. Hindi ako umiyak, pero matagal ko siyang niyakap. Pagkaalis ko, hinatid niya ako sa pinto at may isinilid na maliit na pakete sa aking bulsa. Pagtingin ko, ito pala ay isang pakete ng Chocnut, ang paborito kong tsokolate noong bata pa ako. Para sa inyo ni Dahlia, sabi niya nang may ngiti. Nakatanggap ako ng mensahe mula kay Monica habang naglalakad patungo sa istasyon ng tren. Handa na ang draft ng demand letter at barangay complaint. Ipadala ko na ba? Sumagot ako. Wag muna. Hindi pa ito ang tamang oras. Hayaan muna natin siyang magtanghal ng isa pang palabas. Noong ika-8 gabi 11:00 sa bintasama ng hating gabi, naupo ako sa sofa sa sala, may hawak na notebook at lapis. Tahimik ang buong bahay maliban sa mahinang ugong ng refrigerator. Sa dulo ng hallway, nakasara ang pinto ng kwarto ng aking biyanan, pero may anino ng liwanag sa ilalim ng pinto. Alam kong naghihintay siya. Tumingin ako sa aking relo. 11:55. 11:58, 11:59, 12 eksakto. Aray! Ang sakit ng dibdib ko. Diyos ko! Parang mamamatay na ako. Eksaktong tumunog ang kanyang hiyaw, na parang alarm clock. Ibinaba ko ang lapis at tumayo. Naglakad ako patungo sa hallway, at doon ay nakita ko na ring lumabas si Arnel mula sa aming kwarto. Nang nakayapak, gulo-gulo ang buhok, at namumula ang mga mata. Noong makita niya ako, bahagyang bumaba ang gilid ng kanyang labi. Narinig mo ba? Tumango ako. Binuksan niya ang pinto ng kwarto ng aking biyanan. At sumunod ako ngunit nanatili lang sa may pinto. Nakasandal si Nanay Teresa sa kama. Ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib, habang ang isa naman ay pilit na umaabot sa braso ni Arnel. Arnel, mukhang hindi ko na kaya. Parang may sumasaksak sa dibdib ko. Ang boses niya ay may tunog ng pag-iyak. Pero ang dulo ng bawat salita ay parang umaarte lang sa dulaan. Lumingon sa akin si Arnel. Ang BP monitor. Nasa bedside table lang ang monitor tulad ng dati. Katabi ng baso ng tubig at mga bote ng gamot. Lumapit ako at iniabot ito kay Arnel. Mabilis niyang ikinabit ang cuff sa braso ng kanyang ina at pinindot ang start button. Lumabas ang mga numero. Systolic 118, diastolic 75, heart rate 68. Mas normal pa ito kaysa kahapon. Tinitigan ni Arnel ang screen ng ilang segundo bago muling tumingin sa kanyang ina. Nay, normal naman po ang presyon niyo. Ganyan ka naman palagi. Tinabig ng aking biyanan ang kanyang kamay, biglang lumakas ang boses. Sana ba ay mamatay na lang ako para mawala na ang pabigat sa buhay niyo? Nay, hindi naman po sa ganoon. Anong hindi sa ganoon? Pinalaki kita ng 34 na taon mula nang mamatay ang tatay mo noong 6 na taon ka pa lang. Nagtrabaho ako gabi-gabi para lang may makain ka. Tapos ngayong may asawa ka na at may sarili ng pakpak, iniisip mo ng pabigat lang ang nanay mo?
Bawat salita niya ay parang bumaon sa balikat ni Arnel. Pinanood ko ang kanyang palabas, habang sa isip ko ay binibilang ko ang mga linya niya. 34 na taon, 6 na taon, pagpapakasakit, pabigat lahat ng iyon ay paulit-ulit na niya sinasabi sa nakalipas na 4 na taon para pukawin ang konsensya ni Arnel. Gaya ng inaasahan, lumuhod si Arnel sa tabi ng kama, hawak ang kamay ng kanyang ina. Nay, wag po kayong magsalita ng ganyan. Hindi ko po kayo kailanman itinuturing na pabigat. Nanay ko po kayo, at hindi ko kayo iiwan habang buhay. Mas lalong lumakas ang iyak ng aking biyanan, habang lihim akong sinulyapan. Iyon ang pamilyar kong tingin ang tingin ng pagsusuri kung naging epektibo ba ang dula. Pagkatapos, ay may ginawa siyang bagay na hindi niya ginawa sa nakalipas na 7 araw. Bigla siyang humawak sa kanyang dibdib, at biglang sumandal pabalik, dahilan upang tumama ang kanyang ulo sa headboard ng kama nang may malakas na tunog. Aray! Nay! Nagulat si Arnel at biglang tumayo. Masakit. Arnel, tumawag ka ng ambulansya. Namutla ang mukha ni Arnel. Inilabas niya ang kanyang telepono ngunit nanginginig ang kanyang mga daliri kaya hindi niya mapindot ang tamang numero. Lumapit ako at kinuha ang telepono sa kanyang kamay. Ako na ang tatawag. Tinawagan ko ang emergency hotline. Ibinigay ang address, mga sintomas, at edad. Sabi ng dispatcher, darating ang ambulansya sa loob ng 15 minuto. Ibinalik ko ang telepono kay Arnel. Huminto sandali ang iyak ng aking biyanan, 1 segundo lang bago muling nagpatuloy sa pag-ungol habang nakahawak sa kanyang dibdib. Pero narinig ko ng malinaw ang saglit na paghinto na iyon. Nagmamadaling kumuha si Arnel ng jacket para sa kanyang ina. Hinanap ang kanyang PhilHealth card at mga lumang reseta ng gamot. May mga butil ng pawis sa kanyang noo sa ilalim ng liwanag ng ilaw. Nakasandal ako sa hamba ng pinto habang pinapanood ko siyang nagpapanik. Hindi ako masamang tao. Gusto ko lang malaman kung anong gagawin ng aking biyanan kapag napatunayan ng buong pagsusuri sa ospital na wala naman talaga siyang sakit. Siguradong sasabihin na naman niyang hindi magaling ang mga doktor, luma ang mga kagamitan, o pera-pera lang ang ospital. Kilalang kilala ko na ang kanyang mga dahilan sa loob ng 4 na taon. Dumating ang ambulansya at 2 paramediko ang pumasok upang suriin siya. Normal lahat ng vital signs. Presyon ng dugo, heart rate, oxygen saturation lahat normal. Tinanong nila kung saan ang masakit at sinabi niyang sa loob daw ng dibdib niya ngunit hindi niya maituro kung saan ang partikular na bahagi. Nagkatinginan ang mga paramediko. Nanay, normal naman po ang lahat ng vital signs niyo. Sigurado po ba kayong napakasakit ng dibdib niyo? Mamamatay na nga ako sa sakit. Anong alam niyo? Reklamo niya. Hindi na nagtanghal pa ang mga paramediko at binuhat na siya papunta sa ambulansya. Sumama si Arnel sa kanila. Bago umalis, lumingon siya sa akin. Samahan mo muna si Dahlia sa pagtulog. Magpapadala ako ng mensahe kapag nakarating na kami sa ospital. Sige. Sagot ko habang umaandar na ang ambulansya nang may kasamang tunog ng sirena na unti-unting nawawala sa gabi. Bumalik ako sa loob ng bahay, tahimik ang hallway, at nakabukas pa rin ang pinto ng kwarto ng aking biyanan. Sa bedside table, bukas pa rin ang digital BP monitor na nagpapakita ng huling resulta. 100/118/75, heart rate 68. Lumapit ako at tinignan ang history ng monitor. Ang lahat ng pagsukat sa nakalipas na 8 gabi ay naroon halos magkakaparehong normal na numero sa halos magkakaparehong oras gabi-gabi. Pumunta ako sa kwarto ni Dahlia. Gising na siya at nakatayo sa pinto habang yakap ang stuffed rabbit niya. Mama, pumunta po ba ulit si Lola sa ospital? Mamamatay po ba si Lola? Lumuhod ako at niyakap siya ng mahigpit. Hindi anak, malakas ang katawan ni Lola. Bakit po siya palaging sumasakit gabi-gabi? Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Hindi dahil walang sagot, kundi dahil masyadong marumi ang katotohanan para sa pandinig ng isang 4 na taong gulang na bata. Inihiga ko siya sa kama, kinumutan, at naupo sa tabi niya hanggang sa makatulog siya muli ng mahimbing. Pagkatapos, ay binuksan ko ang aking telepono at tinignan ang kuha ng kamera sa sala kanina lamang 12:00. Kinuha ko ang bahagi kung saan sinasabi ng aking biyanan ang mga salitang, "Sana ba ay mamatay na lang ako. Pinalaki kita ng 34 na taon. Ngayong may asawa ka na, iniisip mo ng pabigat lang ang nanay mo?" At isinave ito sa isang secure folder sa aking telepono na may pangalang Ika-8 gabi.
4:30 ng madaling araw nang makatanggap ako ng mensahe mula kay Arnel. Tapos na ang mga test. ECG, blood test, normal lahat. Sabi ng doktor baka dahil lang sa stress o kapaguran. Binigyan lang siya ng pampakalma. Uuwi na kami mamayang umaga. Normal lahat. Tinitigan ko ang mga salitang iyon bago ko ibinaba ang aking telepono at muling ipinikit ang aking mga mata. 7:00 ng umaga, binuksan ni Arnel ang pinto ng bahay. Mukha siyang pagod na pagod. May dalang papel ng medical report. Nanay? Tanong ko. Nasa ibaba, kasama si Aling Susan. Kumakain sila ng almusal. Kinuha ko ang medical report at binasa ito mula simula hanggang dulo. Normal ang lahat ng indicators. Anong sabi ng doktor? Tanong ko sa mahinahong boses. Sabi ng doktor walang sakit sa katawan. Baka dahil lang sa emosyon o stress. Kaya pinayuhan siyang huwag mag-isip ng masyadong marami at magpahinga. Ibig sabihin, walang sakit sa katawan, kundi nasa isip lang? Sabi ko habang ibinabalik ang papel sa ibabaw ng shoe cabinet. Lina, tinitigan ako ni Arnel, namumula ang mga mata. Ligtas na si nanay ngayon. Ayoko munang pag-usapan yan. Magdamag akong nakatayo sa ospital habang kinukuhanan siya ng dugo. At ngayong napatunayan ng maayos ang kalusugan niya, hindi ba sapat na yon? Ano pa bang gusto mo? Anong gusto ko? Inulit ko ang kanyang mga salita. Arnel, hindi mo ba napapansin? Alam mo na simula 4:00 ng madaling araw na normal ang lahat. Pero ang unang salita mo pag-uwi ay hindi ang kalagayan niya, kundi ang katotohanang kasama niya si Aling Susan. Dahil natatakot kang ungkatin ko ang paksang ito, tama? Pwede ba? Huwag mo nang palakihin ang lahat. Biglang sumigaw si Arnel. Kailangan mo talagang suriin ang bawat detalye? Pagod na ako sa magdamag na pagbabantay. Tapos pag uwi ko rito, ay iinterogahin mo pa ako? Tumalikod siya at pumasok sa kwarto. Padarag na isinara ang pinto. Tinitigan ko ang nakasarang pinto. Pagkatapos ay pumasok ako sa kusina at tinignan ang pambihirang klase ng native na manok na binili ko noong 1 linggo na balak ko sanang itinola para sa aking biyanan ngayong weekend. Matagal ko itong hinawakan bago ko ito ibinalik sa freezer at isinara ang pinto ng may mahinang tunog. Nang tanghali, habang naghihiwa ako ng sayote para sa tanghalian, narinig ko ang tunog ng susi sa pinto. Pumasok ang aking biyanan na may kasamang malakas na tawa. Susan, salamat talaga sa pagsama sa akin kanina. Isinara niya ang pinto at naglakad patungo sa kusina. May hawak na buto ng pakwan habang ngumunguya. Nay, lumabas na po ang mga resulta ng pagsusuri kagabi. Normal naman po ang lahat, sabi ko habang patuloy sa paghihiwa. Normal? Lumakas ang kanyang boses. Walang alam ang mga doktor na yan. Pera-pera lang ang alam nila. Kagabi ay kinuhaan ako ng 4 na tubo ng dugo para lang sabihin na walang problema? Ibig bang sabihin yon ay nagkukunwari lang akong masakit ang dibdib ko? Ibinaba ko ang kutsilyo at nanalita ng seryoso. Nay, ang detergent. Nay, ang emergency department ay nagbabase sa mga resulta ng pagsusuri. Ang ECG at blood test ay sapat na para malaman kung may atake sa puso o wala. Normal po ang lahat ng indicators nyo. At ang ibinigay na gamot ay pampakalma lang, hindi para sa sakit sa puso. Wala kayong sakit sa katawan, kundi sa emosyon lang. Binitawan niya ang mga buto ng pakwan sa kanyang kamay. Kumalat ito sa sahig. Anong pampakalma? Mag-isa kong pinalaki ang anak ko sa loob ng 34 na taon nang mamatay ang asawa ko noong 6 na taon pa lang siya. Nagpakasakit ako para sa pamilyang ito. At ngayong puti na ang buhok ko, sasabihin mong may sakit ako sa emosyon? Sa nakalipas na 4 na taon, ako ang nagluluto, ako ang naghuhugas ng pinggan, at ako ang nag-alaga kay Dahlia noong unang 2 taon niya habang nagtatrabaho kami ni Arnel. Nang magkasakit kayo, inalagaan ko kayo. Kaya may karapatan din akong hilingin ng respeto sa bahay na ito, matatag kong sabi. Inilabas ko ang medical report at iniabot sa kanya. Mula ngayong gabi, kung sumakit muli ang pakiramdam nyo pagkatapos ng 12:00, hindi na tayo pupunta sa ospital para sa puso. Dadalhin ko na kayo sa doktor sa isip o psychiatrist. Nag-iba ang mukha ng aking biyanan. Sinasabi mo bang, may sira ako sa utak? Sinasabi ko pong kailangan nyo ng tulong ng propesyonal. Hindi ko kailangan ng turo mo. Tinabig niya ang aking kamay, pumasok sa kanyang kwarto, at padarag na isinara ang pinto. Narinig ko ang kanyang pabulong na pananalita mula sa kwarto.
Bakit ba nakapag-asawa ang anak ko ng ganitong uri ng babae? Gusto niya lang akong palayasin para makuha ang bahay na ito. Lumabas si Arnel mula sa aming kwarto. Gulo-gulo ang buhok. Narinig ko kayong nag-aaway. Ano na namang nangyari? Ipinakita ko sa kanya ang medical report at sinabi kong kung magpapatuloy ang kanyang atake gabi-gabi, dadalhin ko siya sa psychiatrist. Nag-iba ang mukha ni Arnel. Hindi mo ba pwedeng talakayin muna sa akin, yan bago mo sabihin sa kanya? Nanay ko siya. Pwede bang magsalita ka sa kanya ng mas mahinahon? Alam mong hindi siya pwedeng seryosohin sa ganyang paraan. Magsalita ng mahinahon? Inulit ko ang kanyang mga salita. Arnel, kung ang kapatid mong babae ang nakaranas ng ganitong pagtrato mula sa kanyang biyanan na gabi-gabi siyang ginigising dahil sa peking sakit, sasabihin mo rin ba sa kanya na magtiis at magsalita ng mahinahon? O sasabihin mong makipaghiwalay na siya sa asawa niya? Natigilan si Arnel, walang maisagot. Isinuot ko muli ang aking apron at pumasok sa kwarto para buksan ang aking online banking app. 123,600 pesos sa savings at may 150,000 pesos sa mutual funds na magmamature sa susunod na buwan. Lahat ng ito ay galing sa sarili kong sahod. Binuksan ko ang aking notes at nagdagdag ng bagong entry. Paghahanda para sa paglipat ni Dahlia sa ibang daycare malapit sa bahay ni nanay. 2 araw pagkatapos niyon, pag-uwi ko mula sa trabaho, naamoy ko ang sabaw ng baboy sa kusina. Nakaupo si Dahlia sa sala habang nagdodrawing gamit ang asul na Crayola. May idinrawing siyang 2 tao, isang malaki at isang maliit, magkahawak kamay. Pagkalapag ko ng aking mga susi, tumingala si Dahlia at nagsabi ng isang bagay na nagpatigil sa buong katawan ko. Mama, masamang tao ka po ba? Mura at inosente ang kanyang boses, puno ng tunay na pagtataka sa kanyang 4 na taong gulang na isipan. Lumuhod ako para pantayan ang kanyang tingin. Sino pong nagsabi niyan, anak? Sabi po ni Lola. Ibinaba ko ang aking bag sa sahig. Anong sinabi ni Lola? Ibinaba ni Dahlia ang kanyang Crayola, gumuhit ng asul na linya sa papel habang sumasagot sa seryosong tono. Sabi po ni Lola, palagi ka raw pong nasa labas at nagpapakasaya, at hindi mo raw po ako mahal. Sabi pa po ni Lola, kung mahal mo po ako, hindi mo raw po ako bibigyan ng mga lumang damit. Sabi pa po ni Lola. Huminto siya sandali, bago tumingin sa aking mga mata. Sabi po ni Lola, balang araw ay iiwan mo rin po ako. Bumaon ang aking mga kuko sa aking palad. Hindi ko magawang tumayo dahil natatakot akong baka makita niya ang galit sa aking mukha at magulat siya. Huminga ako ng malalim bago sumagot sa pinakamahinahong boses. Dahlia, sa tingin mo ba ay tama si Lola? Nag-isip siya sandali bago umiling. Hindi po. Palagi po akong sinasamahan ni Mama sa pagtulog. Niyakap ko siya ng mahigpit. Pumasok ako sa kusina habang karga siya. Nakatayo ang aking biyanan sa harap ng kalan, naghahalo ng sabaw, habang nakasuot ng peking kwintas na perlas na binili sa Tiangge. Nay, hindi siya lumingon, patuloy sa paghahalo. Ano yon? Sinabi niyo po ba kay Dahlia? Naiiwan ko siya balang araw? Huminto ang paghahalo niya. Lumingon siya nang walang anumang konsensya sa kanyang mukha, kundi pagkairita. Sinasabi ko lang, yon para biruin siya. Kailangan ba talagang seryosohin mo ang lahat? Biruin siya? Bawat salita ko ay may diin. Sinasabi niyo sa isang 4 na taong gulang na bata na iiwan siya ng kanyang ina at tinatawag niyo yung biro? Ibinaba niya ang kutsara sa kalan nang may malakas na tunog. Ano naman, bata pa siya, makakalimutan niya rin yan paglaki niya. Noong bata ka ba, hindi ka biniro ng mga matatanda na ipamimigay ka kapag makulit ka? Tinitigan ko ang kanyang mukha, ang eksaktong ekspresyon ng kanyang pag-arte gabi-gabi kapag sinisiyasat ang epekto ng kanyang dula. Alam ko namang gusto mo lang sirain ang pamilyang ito. Patuloy niya sa malakas na boses. Ang pagpapadala sa akin sa ospital, ang pagbanggit sa psychiatrist, gusto mo lang akong palayasin sa bahay ng aking anak. Pero sinasabi ko sa'yo, hinding-hindi ako aalis dito. Ito ay bahay ng anak ko, kaya bahay ko rin ito. At kung aalis ka, walang pipigil sa iyo. Pero hindi mo maisasama si Dahlia dahil may apelyido siyang Santos. Hinawakan ko ang ulo ni Dahlia habang nakasandal sa aking dibdib. Wala akong sinabi, dahil alam kong kahit anong sabihin ko, ay gagawin niya lang muli ang kanyang sarili na biktima ng isang masamang menugang. Walang ibang tao sa bahay para saksihan ang katotohanan. Tumalikod ako at binuhat si Dahlia palabas ng kusina, habang naririnig ko ang kanyang pabulong na pananalita. Nagdadabog na naman. Akala mo naman kung sinong maganda.
tinitiis ka ng anak ko pero ako, hinding-hindi kita titiisin. Noong gabing iyon, pagkatapos makatulog ni Dahlia, pumasok ako sa study room at binuksan ang aking computer upang tignan ang kuha ng kamera sa sala kaninang hapon bago ako umuwi. Ipinalabas ko ang video. Nakaupo ang aking biyanan sa sofa habang nagdo-drawing si Dahlia sa sahig. Nakita ko kung paano niya sinabi kay Dahlia ang mga salitang, "Dahlia, ang mama mo ay palaging nagtatrabaho sa labas at hindi ka pinapansin, tama? Tignan mo ang damit mo. 2 taon mo na itong isinusuot. Binibilhan ka ba ng bago ng mama mo? Wala naman, di ba? Sarili lang niya ang iniisip niya. At balang araw ay iiwan ka rin niya." Inihinto ko ang video at kinuha ang screenshot upang isave sa aking folder. Pagkatapos ay nagpadala ako ng mensahe kay Monica. Hindi lang ako ang pinupuntirya niya ngayon. Nagsisimula na rin niyang lasunin ang isip ni Dahlia. Mabilis na sumagot si Monica. "Lina, tandaan mo ang sinabi ko sa iyo. Kailangan nating makuha ang kanyang pag-amin sa harap mismo ni Arnel. At ngayon, napakaganda ng pagkakataon. Paano? Masyado na siyang kampante ngayon. Dahil sa pag-aakalang hindi mo siya kayang labanan, wala na siyang takot na sabihin ang kahit ano sa harap ng bata. Kailangan natin siyang bigyan ng pagkakataon na sabihin ang katotohanan sa pag-aakalang walang ibang nakakarinig habang nandoon pala si Arnel. Paano natin gagawin iyon? Kailangan natin pabalikin si Arnel nang mas maaga sa bahay nang hindi alam ng iyong biyanan. Sa darating na Martes, may naka-schedule silang department dinner sa trabaho, tama? Oo, pero kinansela na iyon ng kanilang boss dahil may out-of-town trip ito. Sinabi sa akin ni Arnel. Pero hindi niya ito sinabi sa kanyang nanay dahil balak niyang mag-overtime sa opisina para tapusin ang kanyang mga backlogs. Mabuti, sagot ni Monica. Ibig sabihin, sa Martes ng gabi ay iisipin ng iyong biyanan na wala si Arnel sa bahay hanggang gabi, ngunit sa katotohanan ay maaari siyang umuwi ng mas maaga kung hihilingin mo. At bago iyon, bukas ng umaga, gagawa ako ng isang bagay sa harap ni Arnel na siguradong tututulan niya tulad ng mungkahi na ilipat si Dahlia sa isang full-time daycare dahil masyado akong abala sa trabaho. Siguradong ipagtatanggol siya ni Arnel at sa tingin ng aking biyanan ay nanalo na naman siya sa ating laban. Ang tagumpay na iyon ang magpapalaki ng kanyang ulo upang magyabang muli sa harap ng bata sa gabi. Sige, gawin natin iyan sa Martes, sagot ni Monica. Noong Martes ng hapon, ayon sa plano, nag-file ako ng kalahating araw na leave sa trabaho nang hindi sinasabi sa kahit kanino. Pagkatapos ng tanghalian, pinanood ko ang pag-alis ng sasakyan ni Arnel mula sa bintana ng aming kwarto. Sinabi niya sa kanyang nanay na may department dinner siya at baka 8:00 na ng gabi makauwi. Kumuha ako ng ilang larawan ng mga apartment na balak kong upahan malapit sa paaralan ni Dahlia sa Quezon City bago ako pumunta sa bahay ng aking ina sa Tondo. 5:00 ng hapon, nakaupo ako sa isang convenience store sa ibaba ng aming building habang binabantayan ang live feed ng kamera sa aming sala sa aking telepono. Sa screen, nakita ko si Dahlia na nagdo-drawing habang nanonood ng cartoons. Lumabas ang aking biyanan mula sa kusina, may dalang plato ng hiniwang mansanas. Kumuha siya ng isang hiwa ngunit hindi binigyan si Dahlia. "Lola, kailan po uuwi si Papa?" tanong ni Dahlia. "Wala ang papa mo ngayon. May kainan sila sa trabaho at gabi na uuwi. Tayong dalawa lang ang kakain ngayon. Ipagluluto na lang kita ng noodles," sagot ng aking biyanan habang nakasandal sa sofa. "Si Mama po? Huwag mo nang itanong ang mama mo sa akin. Tanungin mo ang sarili niya kapag umuwi siya," masungit niyang sagot. Tinawagan ko si Arnel ng 2 beses bago niya ito sinagot. Naririnig ko ang tunog ng keyboard sa kabilang linya. "Arnel, nasaan ka?" "Nasa opisina pa ako." Mahina niyang sagot dahil baka may iba pang nagtatrabaho sa paligid. "Bakit?" Akala ko ba may department dinner kayo ngayon?" Natigilan siya sandali. Oo nga pala. Nakansela kasi noong 1 linggo. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Kaya tinatapos ko lang itong mga reports ko. "Anong oras ka uuwi?" Sabi kasi ni nanay ay tayong 2 lang ni Dahlia ang kakain dahil gabi ka na uuwi. Sige. Uuwi na ako bago mag-7:00, sagot niya. "Sige, mag-ingat ka." Ipinagpatuloy ko ang pagbabantay sa kamera sa aking telepono habang naglalakad patungo sa aming elevator lobby. 6:30 ng gabi, inihanda ng aking biyanan ang 2 mangkok ng noodles, isang malaki para sa kanya at isang maliit para kay Dahlia.
Noodles na walang itlog at walang karne, ilang piraso lang ng gulay. Hindi ko po kayang nguyain, sabi ni Dahlia pagkatapos sumubo ng 2 beses. Ang mama mo ay panay ang bili ng mamahaling sapatos at bag para sa sarili niya sa labas, habang ikaw ay nag-iinarte pa sa pagkain, sabi ng aking biyanan, nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Naiyak si Dahlia ngunit pilit niyang pinigilan ang kanyang mga luha habang nakayuko sa kanyang mangkok. 6:50, natapos kumain ang aking biyanan at inilagay ang mangkok sa gilid bago binuksan ang telebisyon at nagsimulang kumain ng buto ng pakwan habang nakahiga sa sofa. Ang mama mo ay palaging nagtatrabaho sa labas, baka balang araw ay hindi na yan umuwi, bigla niyang sinasi kay Dahlia sa tamad na tono. Tumingala si Dahlia sa kanya. Hindi po iiwan ni Papa si Mama. Natawa ng bahagya ang aking biyanan. Anong alam mo? Palaging sinisira ng mama mo ang relasyon ng papa mo sa akin. Kapag napagod na ang papa mo sa kanya, iiwan niya rin ang mama mo. At pati ikaw ay iiwan din ng mama mo. Sa huli, sa akin ka rin naman babagsak. Ikinuyom ko ang aking kamay na may hawak na bote ng tubig sa labas ng aming pinto sa hallway. Nakatayo ako sa hagdanan sa pagitan ng 3 at 4 na palapag, kung saan naririnig ko ang bawat tunog mula sa aming pinto, ngunit hindi ako makikita ng sinuman. Hindi po totoo yan. Huwag niyo pong pagsalitaan ng masama ang aking mama. Sumisigaw na si Dahlia sa nanginginig na boses habang nakatayo sa tabi ng sofa, nakakuyom ang kanyang mga maliliit na kamay sa kanyang tabi. Nagulat ang aking biyanan bago muling natawa. Aba, natuto ka nang sumagot sa akin ngayon? Sino ang nagturo sa iyo niyan? Ang mama mo ba? Wala talagang silbi ang mama mo? Hindi niya ako kayang harapin kaya ikaw ang ginagamit niya para lumaban sa akin. Tumayo siya at itinapon ang buto ng pakwan sa mesa. Nagpadala ako ng mensahe kay Arnel. Nakarating ka na ba? Naghihintay sa iyo si Dahlia sa sala. Nasa parking lot na ako. Paakyat na. Sagot niya pagkalipas ng 10 segundo. Ipinagpatuloy ko ang panonood sa live feed. Tignan mo ang sarili mo. Puro lumang damit ang suot mo. Patuloy ng aking biyanan habang itinuturo ang drawing ni Dahlia na nakadikit sa pader. Ang mama mo ay walang ibang alam kundi ang magtrabaho at magdala ng gulo sa bahay na ito. Kung wala ako rito para mag-alaga, matagal nang nawasak ang pamilyang ito. Kailangan mo malaman na hindi pwedeng mawala ang lola mo sa bahay na ito. Hindi kayo mabubuhay ng papa mo kung wala ako. At pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang naging dahilan upang manginig ang aking mga daliri. Sinasabi ko sa iyo, gabi-gabi akong nagdadahilan na masakit ang dibdib ko para lang pumasok ang papa mo sa kwarto ko at samahan ako. At ang mama mo? Wala siyang magagawa kundi ang umiyak at matulog mag-isa sa kwarto niyo. Kapag sinabi ko sa papa mo na palayasin siya, gagawin niya iyon ng walang pag-aalinlangan, naniniwala ka ba? Biglang narinig ang tunog ng susi sa pinto. Bumukas ang pinto ng bahay at pumasok si Arnel na may hawak pang gamit sa trabaho. Natigilan ng aking biyanan, nandoon pa rin ang ngiti sa kanyang mukha na parang isang basag na maskara. Nakatayo si Arnel sa may pinto. Nakita ang mga kalat na buto ng pakwan sa mesa, si Dahlia na umiiyak sa gilid, at ang kanyang ina na nakaturo pa rin sa drawing ng bata. Nay! Tanging salitang lumabas sa bibig ni Arnel sa mahina at nanginginig na boses. Ibinaba ng aking biyanan ang kanyang kamay, tila natutop sa kanyang kinatatayuan. Arnel, bakit ngayon ka lang? Akala ko ba 8:00 ka pa uuwi? Nakansela po ang dinner. Sabi ni Arnel habang unti-unting lumalapit sa sala, namumula ang mga mata at nanginginig ang buong katawan. Lumapit si Dahlia at niyakap ang kanyang binti habang umiiyak ng tahimik. Anong sinabi niyo kanina, Nay? Tanong ni Arnel sa napakamahinahong boses na parang may pumuputok na ugat sa kanyang leeg. Wala. Binibiro ko lang si Dahlia. Tatanungin ko kayo ulit, Nay. Anong sinabi niyo kanina? Lumakas ang boses ni Arnel habang nakatitig sa kanyang ina. Sinasabi niyo po ba na gabi-gabi kayong nagkukunwari na may sakit para lang samahan ko kayo sa kwarto niyo? Hindi makapagsalita ang aking biyanan. Nanginginig ang kanyang mga labi. Tinignan siya ni Arnel ng 5 segundo bago tumango nang bahagya ng may matinding pait sa kanyang mukha. Dahlia, pumunta ka muna sa study room at mag-drawing doon. May kakausapin lang si Papa at si Lola. Tumango si Dahlia at pumasok sa study room kasama ang kanyang mga krayola at notebook. Isinara ang pinto ng may mahinang tunog. Nakatayo ako sa labas ng pinto, nakikinig sa bawat tunog mula sa loob. Binuksan ko ang pinto ng bahay at pumasok ng tahimik. Nakita ako ni Arnel at ng aking biyanan.
Namumula ang mga mata ni Arnel ngunit walang luha, habang ang aking biyanan ay nakatayo ng nanginginig. Lina, tanging sambit ni Arnel. Naglakad ako patungo sa sala. Bawat hakbang ko ay matatag. Nay, narinig ko po ang lahat ng sinabi niyo kanina mula sa labas ng pinto. Tumingon ako sa aking biyanan. Sabi niyo po ay hindi niyo ako gusto. Sige, tinatanggap ko. Sabi niyo po ay masama ang aking ugali. Sige, tinatanggap ko rin. Sabi niyo po ay pabigat ang aking ina. Sige, pinalalagpas ko na rin. Pero wala kayong karapatan na pagsalitaan ng ganyan si Dahlia. Anong sinabi ko? Binibiro ko lang ang bata. Sigaw ng aking biyanan ngunit nanginginig ang kanyang boses. Lahat ng sinabi niyo ay nakarecord sa aking telepono. Sabi ko habang inilalabas ang aking telepono at ipinapakita ang live recording ng kamera sa sala. Hindi lang ngayon, kundi sa nakalipas na 8 gabi ng inyong atake gabi-gabi. Ang bawat pag-iyak niyo, bawat pagpasok ni Arnel, at ang inyong normal na presyon ng dugo lahat ng iyon ay nakasave rito. Iniharap ko ang screen ng telepono sa kanya, kung saan makikita ang kanyang mukha na may nakakairitang ngiti habang sinasabi kay Dahlia ang mga salitang, "Sinasabi ko sa iyo, gabi-gabi akong nagdadahilan na masakit ang dibdib ko." Namutla ang mukha ng aking biyanan, habang si Arnel naman ay nakatitig sa screen nang may matinding gulat at pait sa kanyang mukha habang nakikita ang katotohanan sa nakalipas na mga taon ng kanyang buhay. "Naglagay ka ng kamera sa bahay ko?" Sigaw ng aking biyanan habang itinuturo ang curtain rod. "Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na pakialaman ang aking pribadong buhay? Bahay ito ng aking anak, kaya bahay ko rin ito. May pangalan ko ang titulo ng bahay na ito, Nay." Sagot ko sa mahinahong boses. "Ang kalahati ng buwanang hulog sa bahay na ito sa nakalipas na 4 na taon ay galing sa aking sariling sahod. May karapatan ako sa bahay na ito gaya ni Arnel. At ngayon, may 2 kayong pagpipilian." Tinitigan ko siya sa kanyang mga mata. Una, aminin niyo kay Arnel ang katotohanan na nagkukunwari lang kayo gabi-gabi. Humingi kayo ng tawad kay Dahlia sa mga sinabi niyo at mula ngayon ay iinumin niyo ang mga gamot na ibinigay ng doktor at sasama kayo sa akin sa psychiatrist para ayusin ang inyong pag-iisip. Kung gagawin niyo iyan, papatawarin ko kayo. Ikalawa, ipinakita ko ang mensahe mula kay Monica sa aking telepono na may draft ng barangay complaint. Ipadala ko ito sa lupon ng barangay at magsasampa ako ng kaso ng psychological abuse at harassment sa inyo sa ilalim ng RA 9262, VU. Kasabay niyon, maghahain ako ng annulment o legal separation kay Arnel gamit ang lahat ng ebidensya ng inyong pagpapahirap sa akin sa loob ng 4 na taon. Nanlaki ang mga mata ng aking biyanan nang marinig ang salitang barangay at kaso. Tumingin siya kay Arnel, umaasang ipagtatanggol siya nito tulad ng dati. "Arnel, anak, maniniwala ka ba sa babaeng ito kaysa sa nanay mo?" Ngunit nanatiling tahimik si Arnel, nakayuko ang kanyang ulo habang dahan-dahang gumagalaw ang kanyang mga balikat. "Arnel, tatanungin kita sa huling pagkakataon," sabi ng aking biyanan sa nanginginig na boses. "Sino ang pipiliin mo sa aming 2? Nay," bulong ni Arnel, nang tumingala siya, basang-basa ng luha ang kanyang mga mata. "Bakit niyo po ginawa ito sa akin? Sa nakalipas na 4 na taon, tuwing 12:00 ng hating gabi, ay gumigising ako para lang bantayan kayo, natatakot na baka mamatay kayo, at maiwan niyo ako tulad ng ginawa ni tatay noong 6 na taon pa lang ako. Pinagkatiwalaan ko ang bawat iyak niyo, bawat sakit niyo, at bawat reklamo niyo sa akin tungkol kay Lina. Pero ngayon ko lang nalaman na dula-dulaan lang pala ang lahat ng iyon para lang makita kung sino ang pipiliin ko sa inyong 2? Humagulgol na si Arnel. Binitawan ang kanyang gamit sa trabaho sa sahig nang may malakas na tunog. "Pinaglaruan niyo ang aking takot at pagmamahal para lang sa inyong sarili. Bakit niyo po ginawa ito sa akin, Nay?" Natahimik ang aking biyanan nang makita ang matinding iyak ng kanyang anak. Pagkatapos ng ilang segundong pagtitig, dahan-dahan siyang naupo sa sofa nang hina ang kanyang buong katawan. "Oo," bulong niya sa paos na boses habang nakatingin sa sahig. "Sinasadya ko ang lahat." Tumingala siya kay Arnel, basang-basa rin ang kanyang mukha ng luha. "Sinasadya ko dahil natatakot ako. Nang magpakasal ka kay Lina, naramdaman kong nawala na sa akin ang nag-iisa kong anak na pinalaki ko sa hirap sa loob ng 30 taon mula nang mamatay ang tatay mo. Noong bata ka pa at nagkalagnat ka ng 39.5,
Binuhat kita ng nakayapak papunta sa ospital sa madaling araw habang umuulan dahil wala akong makitang jeep. Habang naglalakad ako sa dilim, umiiyak ako dahil natatakot akong baka mamatay ka at maiwan akong mag-isa sa mundong ito. Ikaw ang aking buhay, Arnel. Ikaw ang aking pamilya. Tumayo siya ng nanginginig. Nakaturo ang kamay sa akin. Pero nang dumating ang babaeng ito, unti-unti mo na akong nakalimutan. Palagi kayong nag-uusap gabi-gabi. Masaya kayong kasama si Dahlia. Habang ako naman ay mag-isa lang sa aking kwarto nang walang kausap at walang nagmamalasakit sa akin. Nagpakasakit ako para sa pamilyang ito, at ngayon ba ay wala akong karapatan na hilingin ang kaunting oras mo para sa akin? Nay, tanging bulong ni Arnel. Ngayon, nanalo na kayo. Sabi ng aking biyanan, habang nakatingin sa akin ng may matinding pait. Nalaman na ng aking anak ang katotohanan at hindi na niya ako pakikinggan muli. Masaya ka na ba, Lina? Tinitigan ko ang aking biyanan. Sa kabila ng lahat ng kanyang masasamang gawi at pagtrato sa akin at sa aking ina, naintindihan ko rin ang kanyang pinanggagalingan ang matinding takot ng isang solong ina na maiwan mag-isa pagkatapos ibuhos ang kanyang buong buhay para sa kanyang anak. Ngunit ang pag-unawa ay hindi katumbas ng pagpapatawad. Nay, sabi ko sa seryosong tono habang inilalagay ang aking telepono sa ibabaw ng mesa. Mayroon pa akong isang bagay na nais kong ipakita sa inyo. Binuksan ko ang isang audio recording mula sa aking telepono, ang pag-uusap nila ni Aling Susan noong gumagawa sila ng empanada. Susan, bilib din ako sa tiyaga ng minugang ko. Basta't may masakit sa akin araw-araw, hindi ako maiiwan ng aking anak. Nang marinig ng aking biyanan ang kanyang sariling boses sa audio, tila nawalan na siya ng anumang lakas para lumaban. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay habang patuloy sa pag-iyak. Nay, sabi ni Arnel nang may matatag ngunit malungkot na boses habang hinahawakan ang kanyang ina. Mula ngayong gabi, magtatatag tayo ng 3 patakaran sa bahay na ito. Una, kung masama ang pakiramdam nyo, dadalhin kayo sa ospital para sa tamang pagsusuri. Ngunit kung lumabas na normal ang lahat, hindi nyo na pwedeng ulitin ang inyong atake sa gabi. Sasamahan ko kayo sa psychiatrist para sa inyong therapy. Ikalawa, hinding-hindi nyo na pagsasalitaan ng masama si Lina sa harap ni Dahlia. At bukas ng umaga ay hihingi kayo ng tawad sa bata sa harap ko. Ikatlo, huminto sandali si Arnel bago tumingin sa akin. Nay, bukas ay lilipat muna kayo sa bahay ni Aling Susan sa loob ng 1 buwan. Bibigyan natin ang bawat isa ng oras para mag-isip at magpalamig ng ulo. Tatawagan kita gabi-gabi para malaman ang kalagayan mo, pero kailangan nating ayusin muna ang ating pamilya. Natigilan ang aking biyanan. Pinapalayas mo ako, Arnel? Hindi po sa ganoon, Nay. Gusto ko lang na matuto kayong tanggapin na hindi lang kayo ang may-ari ng bahay na ito, at gusto ko ring tanggapin sa aking sarili na ang aking ina ay may mga pagkakamali na kailangan kong harapin. Yumuko ang aking biyanan, umiiyak ng tahimik, habang dahan-dahang pinupulot ang mga buto ng pakwan sa sahig. Kinaumagahan, maayos na iniligpit ng aking biyanan ang kanyang mga gamit. Sumama sa kanya ang pampakalma na ibinigay ng doktor sa kanyang bag. Hindi na siya nagreklamo pa nang ihatid siya ni Arnel sa bahay ni Aling Susan. Pagkaalis nila, inayos ko ang kwarto ng aking biyanan, pinalitan ko ang kumot ng bago at kulay asul, naglagay ng maliit na halaman sa bintana, at iniligpit ang kanyang mga gamit ng maayos. Nang bumalik si Arnel, naupo siya sa tabi ng shoe cabinet habang nakasandal ang ulo sa pader. Lina, naging masama ba akong anak sa kanya? Lumuhod ako para pantayan ang kanyang tingin. Hindi ka naging masamang anak, Arnel. Ngayon mo lang ginawa ang tamang bagay para sa kanya at sa pamilya natin. Inihanda ko ang tinolang manok para sa aming tanghalian. Pagkatapos ng 1 buwan, tinawagan kami ni Aling Susan upang sabihing maayos ang kalagayan ng aking biyanan. Patuloy siyang pumupunta sa kanyang therapy sa Barangay Health Center gabi-gabi at handa na siyang umuwi. Kinuha namin siya ni Arnel mula sa bahay ni Aling Susan. Nang makita ko siya, mukhang mas magaan ang kanyang mukha, gupit ang kanyang buhok, at maayos ang kanyang kasuotan. Pagka-uwi namin sa bahay, nagluto ako ng paborito niyang sinigang na baboy na may gabi at adobong baboy na may tamang balanse ng asim at tamis. Naupo kami sa mesa at kumuha ang aking biyanan ng 1 piraso ng karne at inilagay sa mangkok ni Dahlia. Dahlia. Humihingi ng tawad si Lola sa mga sinabi ko sa iyo noong nakaraan tungkol sa mama mo. Mahinahong sabi niya habang nakatinig sa bata. Hindi totoo ang mga sinabi ko.
Ang mama mo ang pinakamabuting tao sa mundo na nagmamahal sa iyo at hinding-hindi kanya iiwan. Tumingin sa kanya si Dahlia habang ngumunguya ng pagkain. Nay, magaling na po ba ang sakit nyo? Bahagyang ngumiti ang aking biyanan, isang banayad at tunay na ngiti na hindi ko kailanman nakita sa kanya noon. Hindi pa tuluyang magaling anak, pero nagpapagamot na si Lola. Kumuha si Dahlia ng isang hiwa ng sayote at inilagay sa mangkok ng kanyang lola. Kain po kayo, Lola. Sabi po ni Mama, masarap daw po ang gulay para maging malakas ang katawan. Napaluha ang aking biyanan ngunit pilit niya itong pinigilan habang kinakain ang gulay. Pagkatapos maghapunan, lumabas kami ng aking biyanan sa balkonahe habang pinapanood ang mga ilaw ng lungsod sa gabi. Lina! Bulong niya sa mahinahong boses nang hindi tumitingin sa akin. Galit ka pa ba sa akin? Nagalit po ako, Nay. Sagot ko habang nakatingin sa malalayong sasakyan. Nagalit ako dahil sa nakalipas na 4 na taon. Itinuring niyo akong kaaway sa sarili kong bahay at pinahirapan niyo si Arnel at Dahlia para lang sa inyong sarili. Pero ngayon, hindi na ako galit sa inyo. Dahil alam kong ang galit ay hindi makatutulong sa pamilyang ito. Dahan-dahang hinawakan ng aking biyanan ang aking kamay. Magaspang ang kanyang balat, may mga marka ng matagal na pagtatrabaho sa patahian. Hindi ko iniiwas ang aking kamay, kundi hinayaan ko lang itong manatili roon sa ilalim ng banayad na hangin ng gabi. Salamat, bulong niya habang pumapatak ang kanyang luha sa kanyang pisngi. Ang 34 na taon ng aking paghihirap at takot. At, sa wakas ay natapos na rin ngayong gabi. Hindi ako sumagot, ngunit alam kong simula ngayong gabi, magkakaroon na ng bagong simula ang aming pamilya. Isang pamilyang may tamang patakaran, respeto, at tunay na pagmamahal sa bawat isa. Nang sumunod na linggo, dinala ko si Dahlia sa parke upang mag-drawing. Sa ilalim ng banayad na sikat ng araw, iginuhit niya ang isang bahay na may 4 na taong magkakasama, magkakahawak kamay na nakatayo sa damuhan. Nang ituro niya ang drawing, nakita ko roon ang kanyang lola, ang kanyang tatay, ako bilang kanyang ina, at ang kanyang lola sa tondo. Tumingala si Dahlia sa akin habang may hawak na krayola. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang napakalinis at masayang ngiti sa kanyang mukha. At alam kong sa pagkakataong ito, ligtas na ang aking anak sa anumang lason ng nakaraan.